isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Ngayon po ay October 22, 2025, Miyerkules ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Para po sa ating pagninilay sa araw na ito, hatid ko pa rin po mula dito sa Milan, dito sa loob ng simbahan ng Duomo Cathedral. Ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 6, verses 12 to 18. Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan. Mga alipin ng kasalanan o mga alipin ng Diyos at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Hinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na ng katuwiran. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sa ating pagpapatuloy ng unang pagbasa mula sa sulat sa mga taga-Roma. Kundi pinapaalala sa atin muli sa sulat na ito na huwag na tayong magpaalipin sa kasalanan o maalipin ng masasamang pita, mga kasalanan ng mga katawang nagdudulot ng kamatayan. Yung mga kasalanan na katulad ng kahalayan, katakawan, ito yung mga kasalanan natin ngayon, no? Katakawan sa pera, yung ating pong katakawan na nagdadala sa atin para tayo gumawa ng pagnanakaw, ganun din ang pagpatay, no? Itong mga ito ay napakabigat na kasalanan na talagang napaalipin tayo nito. Kaya ang paalala sa atin, no, tayo po ay mapaalipin sa kautusan na binigay ng Diyos. Dahil itong kautusan na ito ang napapawalang sala naman sa atin. At kapag tayo ay napapawalang sala, tayo po ay bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng panibagong buhay. Kaya sikapin natin po, no, na alam ko mahirap, napakalaking pagsubok, no, na umiwas sa mga kasalanan dulot ng pita ng laman, no, yung mga kahalayan natin, kalaswaan, talagang dahil nga sa panahon ngayon talaga kahit saan makikita mo ang inaalok nito na kaligayahan. Bagamat ito ay panandalian, pero maraming tao ang talagang nauhulog dito sa mga kasalanan ito. Lalo pa ngayon, isa rin sa mga issue natin yung nakawan, dahil nga marami sa atin ang talagang ganit, talagang alipin ng pera, alipin ng iba pang mga tao na nagnanais na maghangad ng napakarami at sobra-sobrang kayamanan sa mundong ito. Kaya muli po, pagnilayan natin kung paano ang ilan sa mga nakikita natin dito sa Domus Maria o Cathedral ay nagpaalala sa atin na sila ay hindi nagpaalipin sa mga makamundong bagay, kundi sila ay nagpaalipin sa Panginoon, bagamat sila ay nagdanas ng matinding paghihirap, pero sila po ay mas naging malaya nang sundin nila ang kautusan ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.